Ayun nga ang mahirap eh. Bakit kasi kailangan mag-resort sila sa executive session. Doon pa lang eh, maghihinala na kagad ang mga tao. Katapos-tapusan, wala rin. Sabi ng tao siguro, para lang tayong good time, hindi ba? Ayun nga ho. At yun na ano mga kabayan, no? Ano pong masasabi niyo po dito sa balita na kung saan po eto pong si Senator Marcoleta sinabi po niya na tita bagay eto po kay CI para bang ginugood time lang tayo mga kabayan ha. Mantakin mo pag nababanggit daw po yung pangalan ni Martin Romualdez parang iniiwasan po ng ICI. Parang ayaw pong matumbok. At isa lang naman po pinanggalingan ng kanilang source para sampahan ng kaso si Saldico. Ano po? Yung statement ni Gutesa. Pero ang kinasuhan lang si Saldico, hindi si Romualdez. Diba, napakatindi yan, no, mga kabayan. Ha? Bago po natin puntahan yan, mga kabayan, huwag nyo nga pong kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Dito po muna tayo, ha? Dito po kay General Pokis, mga kabayan, na kung saan po, ayan po, mga kabayan, no, binira po ni General Pokis. Ito pong ginawa ni Bongbong Marcos, na kung saan dinagdagan niya po yung sweldo ng mga militar. Ngayong timing na alam po niyang, mga kabayan, malapit na po siyang matanggal sa kanyang pwesto, mga kabayan, at marami na pong sa ating mga kabayan ang may disgusto sa kanyang pangangalakad bilang presidente ng ating bansa. Ano po sabi ni General Pokis, mga kabayan? Sabi po niya, kailangan ng dagdag ng mga sundalo ang dagdag sahod. Ngunit ang pagbibigay nito sa gitna ng isang iskandalo ng korupsyon ay isang taktikang pagbili ng katapatan. At alam yon ng mga sundalo. Parang lumalabas po, mga kabayan, binibili po ni Junior ang katapatan ng mga militar. Yan po yung gustong sabihin ni General Pokis. Napakatindi, no, mga kabayan. Bumalik na po tayo dito. Speaking of skandalo, puntahan natin si Senator Marcoleta, mga kabayan. Ito po, hindi na bagay, ito kay CI, pag naririnig po yung natutumbok na yung pangalan ni Marcos at ni Romualdez, iniiwasan na po yung investigasyon. Ito po, panoorin po natin. Senator Marcoleta, pasok po. Lalo ngayon, papatapos na po ang taon. Asihin ko na po ngayon. Kaya dapat pala talaga ipakita natin, Nelson, kung paano natin sinisinap ang ating pambansang budget, kung paano nagugugol ito. May isa pang problema pala. Ganun ba? Kasi di ba 60 billion sa PhilHealth? Nag-transfer din pala ng pondo mula sa PDIC. Mas malaki, 107.23 billion. On the same manner na ginamit dun sa pagta-transfer sa PhilHealth, yung... Kasama ba sa pinababalik yan? Hindi pa, kasi wala pa naman nagtatanong. Wala pang petisyon nata yun. Kung ipipetisyon ito ng mga ibang grupo, ibang sektor, baka ganito, baka ipabalik using dito. Same arguments. Using the same argument. Kasi pareho ng eksena sen. Pareho ang pangyayari. Ibig sabihin, pera ng PDIC ito. Alam mo, pagka PDIC, ito ay pang-garantor ito para sa mga pangkaraniwan depositor. Tama po kayo. Diba? Kinuha mo to, hindi naman para sa benepisyo ng creditor ay ng mga depositors. Nilagay mo halimbawa sa flood control. Ay mahirap yun. Ayun nga po. Kapag ganyan, stressful yan, Sen, magkaka-influence tayo niyan. Tama-tama hindi po. pa yan. Meron pang paano kung pag-uusapan yung national budget, yung sinasabi natin in 2025. Kasi nakapetition din yan. Kahit napatapos na yung taon, wala pang action ng kailangan Supreme lang Court ang Korte Suprema dapat huwag maging moot and academic. Sabihin nila 2026 na po, moot and academic yan, hindi na kami, mananahimik na lang kami sa issue na yan. Pero yung hindi moot and academic, yung extraordinary rendition ng ating dating Pangulo. Ayun. Kasi nandyan din nakapetition din sa Korte Suprema. At ang isang twist dyan,
Di ba nung ang Solicitor General si Attorney Guevara, Yes. hindi siya nakialam, sabi niya, hindi ako Opo. ayaw kong panigan ang Estado. Opo. Sapagkat sa tingin ko hindi dapat na gawin yan. Kaya lang napalitan siya. Kaya Opo. nagpalit So na rin. ibang Solicitor General. Si Attorney Berberabi na Mukhang ngayon. ang Solicitor General, iibahin niya. Babalikan na Yung raw eh. panig nung Menardo Guevara, yan ang issue ngayon dyan. Yes. Sen, itong patuloy na nangyayari sa investigasyon sa flood control project, unang-una, ang inaabangan namin yung sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang, ano bang balita? Meron pa bang kasunod yun? O tapos na rin ito? Wala akong balita dyan kasi pangkaraniwan, yung chairman Opo. ay nagsasabi kung magpapahiring pa siya o hindi. Wala pa namang, walang announcement. Wala pa announcement. Kasi kaya ako naman naitanong, dahil yung inaasahan naman sana, habang sana'y busy ang Senado sa deliberasyon ng budget, ang inaasahan natin sana yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, na nagsabi na ila-livestream nila. Ang naging problema, Sen, pagka sinabi nung resource person na humihingi siya ng executive session, doon pa lamang sa pagkatapos niya manumpa, wala nang mapanood. Executive session na. Ayun nga ang mahirap eh. Bakit kasi kailangan mag-resort sila sa executive session samantalang ang mga tao dahil nga sa nakita nilang pagkakalustay ng napakalaking pondo ng bayan ay talagang very vigilant sila at gusto nilang nakikita ang bawat pagdinig ng dyan lang na umaasa sila. Dapat naman sana magpakita ng ganong transparency ang ICI. Ngayon, kung mag-request ng executive session, doon pa lang maghihinala na kagad ang mga tao, Nelson. At saka ang problema, Sen, ngayon, parang humihina ang... Ewan ko, kasi sa tingin ko, ito ang nangyayari sa ICI, parang humihina. Humihina ang kanyang... yung pagtitiwala ng tao dahil nga madalas hindi naka-livestream, executive session. Tapos, isa-isang nagbibitiw ang mga miyembro nito. Ang latest ay si dating DPWH Secretary Babe Singson. At ang kanyang reklamo ay, sabi niya, ay nahihirapan na siya dahil sa kalusugan. Pero bukod pa doon, ang sinabi pa niya ay una, wala namang kapangyarihan ng ICI na yung pelitin ng mga resource person na dumalo. At may nabasa pa ako, ewan ko kung totoo yun, na pati gamit nila ay kanya-kanyang dala. Wala daw silang budget eh. Sa simula pa lang, nagpahayag na ako ng pagdududa kasi kung magiging independent commission yan. Kasi ang ICI o Independent Commission on Infrastructure is a creation of the executive. Ang executive ang gumawa niyan eh. Yes. Ang pondo niyan, executive department din. Ngayon, kung susuriin mo, karamihan sa mga nasama diyan sa iskandalo na yan, mga opisyalis ng DPWH, kasama na yung sa DBM, meron pang nasangkot sa opisina ng executive secretary, at maging di umano ay isang opisyal sa DOJ. Opo. Ngayon, lahat ito'y opisyalis at kawani ng executive department. Ngayon, kung ito'y gawa ng executive department, paano mo usigin, paano mo imbestigahan ang mismo mga kawani o kaya mga opisyalis ng executive department? Kaya hindi siya magiging independent. Pangalawa, sabi ko nga, nung binabasa ko yung kanyang kapangyarihan na ibinigay ng pagkakagawa ng executive order yata yan, nananatili silang nagdidepende sa na impormasyon na makukuha nila hindi lang sa Kongreso, kung hindi maski sa Korte. Apo. So tinatanong ko, paano magiging independent kung wala silang kakayahan na kumuha mismo ng impormasyon sa ganang kanilang sarili? Ba't kinakailangan humingi sila sa
Kamara halimbawa o kaya sa Senado. Kaya nga kung minsan nagkaroon ng hindi pangkaraniwang minsan nakapagdududa bakit yung mismo testigo ng Blue Ribbon Committee pinatatawag ng ICI pagkatapos babalik sa amin. Pagkatapos yung DOJ pupunta sa Kukunin. amin, pupunta sa ano ba kung klaseng ano nang independent commission ito? Paano na natin respetuhin yung boundaries magmula sa executive at saka sa judiciary at saka sa legislature? Kasi pwede rin silang kumuha ng impormasyon sa Sandigan Bayan, maski sa ibang korte. Hindi nakako-independent to. So sa karakter mismo, sa nature mismo ng pagkakagawa ng ICI, sa tingin ko ay hindi magiging independent. So nagsimula sila sa estado na maaring hindi talaga makikita yung pagiging independent. Kaya ngayon lumilitaw siguro dahil nahihirapan na rin yung mga miyembro nila kung paano nila ipakikita yung pagiging independent. At siguro, kagaya ng binabanggit mo, sila pa yung gumagasto, kaya may dala ng sarili ng mga gamit. At yun nga, kinakitaan pa ng pagre-resign ng mga inaasahan na makapagbibigay ng kahit konting objectiveness siguro, o kaya objectivity do sa gagawin nila. Nag-resign si Secretary Singson, na isa namang alam natin, dating DPW Secretary, panahon ni Pangulong Pinoy, nawala rin si Mayor Magalong, hindi ba? So ano na lang natitira, bukod sa wala namang ngipin talaga, kung hindi sila, magre-refer lang. Mukhang Papasa lang sa ombudsman. mukhang ganun na magiging kahihinatnan. So ang inaasahan ng tao na maaaring mapagbasihan, mapapanaligan yung kanilang gawain, parang taliwas ang nangyari. At saka may nagrereklamo dyan, Sen, na yung ibang na i-recommenda nilang makasuhan sa ombudsman, hindi naman na ipatawag, hindi naman nakausap ng ICI, Sen. So, ang sabi nila, parang hindi naman yata tama na... Hindi lamang yun, kasi pinag-submit nila ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi naman ipinakita. Nasaan ba yung kanyang affidavit? Paano malalaman ng tao kung ang pinagsasabi niya ay totoo o hindi? Sino magbabalanse? Bakit hindi man lang pinatawag sa Blue Ribbon Committee yan? Pagka pangalan na ni Martin Romualdez ang pinag-uusapan, palaging nawawala eh. Pinagsakdal nila si Saldico. Sabi nila kasama si Speaker Martin Romualdez. Yes. Pero ang nakalagay lang naman pala, referral lang. Hindi naman pala yung kamukha na may charge sheet na si Saldico. Samantalang ang dokumentong pinagbasihan, iisa lang. Ginamit nila yung sworn statement ni Gutesa. Si Gutesa binanggit ang pangalan ni Saldico at pangalan ni Martin Romualdez. Bakit ang nasama sa charge sheet, isa lang? Ba't nawala yung isa? So ito yung mga iniisip ng mga tao. Kung ginamit mo yung salaysay ni Gutesa na binanggit si Saldico at binanggit din yung... Di sana pareho mo sinama riyan. Hindi yung pautay-utay ang aksyon na ginagawa mo, referral mo na rito, inuna mo yung charge sheet nung isa. So nagdududa yung mga tao. At hindi natin sila masisisi kung bakit ganun ang nagiging konklusyon. At ang sabi ngayon ni Ombudsman Remulla, baka daw po isa o hanggang 2 buwan na lang at titigil na itong, ang sabi niya rito, tingin ko, exactly itong sabi niya, tingin ko mga 1 o 2 buwan na lang yung ICI at maaari nang i-turnover sa amin lahat ng kanilang trinatrabaho. Para saan yung ICI in the first place? Mukhang wala na nga po. Hindi nga, ano ang naging bahagi niya? Ganon din pala. Yes. Bakit mo kinreate yan? Di ba? Kaya yung tao mananatiling siguro na naguguluhan. Nakukompuse siguro. Hindi yun ang naging objective. Ang inaasahan ng tao, magkakaroon ng linaw, malalaman nila kung saan papunta, magkakaroon sila ng pag-asa, di ba? Hindi, kabaligtaran ang nangyari. Ang sabi naman ng ICI sa pamamagitan ni Attorney Brian Osaka,
Ang komisyon ay mananatili at magpapatuloy ng kanyang tungkulin hanggang makumpleto nito ang mandato o madissolve ng presidente. Ito daw po ang nakalagay sa executive order na bumuo sa ICI. Yan naman ang kanyang panig. Oo, pero yung objective ay sisyasatin. Oho. Tutulong, kaya nga Independent Commission on Infrastructure. Kung wala naman kayong naipakita at ang mga ipinagsakdal ninyo, sabi nga natin, ay mga maliliit na tao lang. Pero yung talagang nakikita natin na nagpasimuno dyan, maaring mga mastermind pa, hindi naman nyo talaga ginanap ang inaasahan ng ating mga mamamayan. Kaya mananatili sa kanilang isipan na wala rin. Parang ginawa nyo lamang yan para siguro mapanatili sa isip nila na may ginagawa kayo. Akala nyo siguro basta na lang makakalimutan ng tao. Katapos-tapusan, wala rin. Sabi ng tao siguro, para lang tayong good time, hindi ba? Ayun nga ho. Sen, magbe-break lang po tayo. Pagbabalik natin ang iba pang mahalagang